Good morning sa inyo mga karancho, magandang tanghali o magandang gabi kung anong oras nyo man ito mapanood mga karancho, no? Meron tayong Honda Beat na dinala sa atin. At ayan mga karancho, no? Bumili na rin siya ng fuel filter at mga gasket at o-ring mga karancho. Paki-screenshot nyo na lang yung kanyang parts number mga karancho. Sa Honda yan nabibili mga karancho. Yan, simulan na natin baklasin. Una kong tinanggal dyan mga karancho, yung kanyang fuel hose, no? Di-clip lang naman yan, may pattern naman yan para mabilis yung matanggal. At sinunod ko na dyan yung kanyang sensor. At gumamit nga pala ako dyan mga karancho ng 10mm na T-range mga karancho para matanggal ang kanyang mga nut. Apat na nut dyan mga karancho. Bago ko nga pala mga karancho ituloy ang aking pagbablog, baka naman makahingi sa inyo ng isang subscribe at isang like na rin sa inyo mga karancho. Maraming salamat. At yun na nga mga karancho, pinas forward ko na para hindi naman kayo mainip. Tinatanggal ko na mga karancho ang kanyang fuel pump mga karancho, no? Assembly. Dahan-dahan lang mga karancho dahil yan ay hindi naman natin kailangan biglain. May pattern yan para mailabas natin kasi meron yung floating valve at saka yung kanyang filter, no, na humaharang, kaya medyo dapat alalay lang ang pag-angat natin mga karancho. May pattern naman yan, medyo hanapin nyo lang yung kung saan siya maluwag mga karancho. Dahan-dahan lang, huwag natin bibiglain. Mahirap pag binibigla, masisira. Yan mga karancho, no. Nilalabas ko na yan mga karancho dyan. Tingnan nyo naman yung kulay ng filter niya. Although green talaga yung kanyang gasolina, pero 80,000 kilometer na yung kanyang tinakbo, no mga karancho. So we need na din talaga palitan. So yan mga karancho, no. Nailabas ko na ang kanyang fuel pump assembly at ayan ang kanyang filter, no. Tinitingnan, sinisipat ko pa yan mga karancho. Yan, tinutwist lang yan mga karancho, no. Counterclockwise lang ang pagtanggal dyan. At yung tinuro ko dyan yung o-ring. Meron pala, pag bumili kayo ng fuel filter mga karancho, no, may kasamang o-ring yan doon. Yung maliit, yung tinuro ko kanina. At ito naman din, o-ring din to, pero dyan yan sa loob, sa yan. Tingnan nyo mga karancho yung luma. Kailangan nyo talaga magpalit mga karancho kasi hindi na talaga papasok yan. Lumulobo kasi yan pag binaklas nyo. Tingnan nyo yung bago mga karancho, no. Yan o, swak na swak mga karancho yung bago nating o-ring. Kailangan talaga pag magpapalit kayo niya, palitan nyo na rin yan. Isang set din naman yan. At saka yung parang kanal na yan, yung pinaka-gasket niya. Ayan mga karancho, tinatanggal din yan. Pag bumili din kayo niyan, yung parts number sa unang video natin, makikita nyo. Screenshot nyo na lang yun, isang fuel filter, tsaka yan. Para yun na lang ang bibili nyo mga karancho, no? Yan, kinakabit ko na sa parte na yan dyan mga karancho. Excuse me. Ayan mga karancho, nakikita nyo, dahan-dahan lang. Linisin nyo muna para hindi naman ganun kadugyot ang ating paggagawa, no. Kailangan nyo pa rin punas-punasan yan kasi nabuksan natin at marami siyang mga riba-ribaba dyan. Yan, tsaka natin yan ikakabit, ibabalik. So same lang karancho, lagi kong tinuturo sa inyo, no. Pag magbabaklas kayo, lagi nyo tatandaan kung ano yung binaklas nyo, ganun nyo din ibabalik mga karancho, no. Ayan naman mga karancho, yung kanyang fuel filter. Ayan, kinakabit ko na dyan. Yan. Clockwise naman mga karancho, ang pag ano yan, pagbalik. So yun, hola. Isushoot na natin yan, okay na yan. At yung o-ring mga karancho, nakita nyo, una kong nilagay yun kasi wag nyo kakalimutan yan. Tatagas ang inyong gasolina. So yun, ang paglalagay naman yan mga karancho, dahan-dahan din ang pagbabalik yan. Hahanapin nyo lang kung saan siya papasok mga karancho, no. Pag alam yung matigas na yung pagpasok, huwag yung pipilitin, mayroon problema yan. Kaya kailangan talaga laro-laruin nyo, halog-halogin nyo. Yung pagtanggal naman yan mga karancho, ay yung pagbalik pala, makikita nyo naman yung sakit nyan. Magkahiwala yung sakit ng sensor at saka yung sakit ng kanyang fuel hose, no. Kung saan nakalagay yung fuel hose, doon nyo lang din itapat yung tip ng kanyang fuel hose, no. Ayan, ganyan. Tapos yung kanyang sensor naman nakatapat sa kanan.
Yan, dun din nyo itatapat yan. Kaya ang pagbabalik yan mga karancho, yan, ganyan lang din kung paano nyo tinanggal. Kung hindi nyo matatandaan mga karancho, lagi kong pinapaalala sa inyo, picturean nyo para mayroon kayong reference kung paano nyo ibabalik. Tapos yan, binabalik ko na yung mga plate dyan mga karancho, no? Dalawang plate yan na pag naghigpit yan, dahil siya ang magpe-press doon para mahigpit yung, maglapat yung o-ring at saka yung kanyang gasket, no? So yan, kita nyo dyan mga karancho. Paglalagay naman ng tornilyo yan mga karancho, huwag nyo agad kakamayin nyo muna para hindi makaiwas lost thread kayo, no? Hindi nyo kailangang yun agad, impakin o ano mang gamit yung tools dyan. Yung tools dyan ay T-wrench lang naman ang ginamit ko dyan, no? Hand tight lang lagi. Yan, kakamayin nyo muna tsaka nyo babaklasin. Ay babaklasin tuloy, mali-mali na ako. Kakamayin nyo muna pag ikakabit nyo, ha? Ayan mga karancho, tangkita nyo naman yan, kinakamay ko muna tsaka ako hihigpitan yan ng T-wrench na gamit natin kanina. So yun mga karancho, no? Nahigpitan ko na, nakat ko na yung video, binabalik ko na yung fuel hose nya. Kiniklip lang din yan, titulak nyo lang. Punas-punasan nyo muna pati yung socket ay yung sensor nya. Yan mga karancho.